My name is King. Guys, welcome to my channel. Kung first time mo pupunta dito at iniisip mo na White Sand Beach lang ang attraction ng Boracay, ipapasyal ko kayo sa ibang mga places dito sa Boracay na hindi mo na kailangan mag-island hopping at ipapakita ko sa inyo na hindi lang White Sand Beach ng stations 1, 2, and 3 ang makikita mo rito. And before po natin puntahan or before ko po ipakita sa inyo yung ibang mga places na pwede nyo pasyalan dito sa Boracay na hindi lang stations 1, 2, and 3, make sure to subscribe to my channel. Watch lang kayo ng quick intro. I'll be back to you as soon as possible. Drowning in attraction, only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric. So guys, no, kung first time yung pupunta ng Boracay at wala kayong idea sa mga gagawin. So isipin na lang natin muna guys na na ang Boracay ay isang malaking chicken bowl or bone-shaped island. And yung nasa western part ng isla na to guys is sinahati sa tatlong major portions, which is Station 1, Station 2, and Station 3. So yun guys, yung tatlong station na yun na binanggit ko sa iyo, yun yung mga major areas ng talagang dinadayo rito sa Boracay. But you know what, kagaya na sinabi ko sa inyo sa intro kanina, hindi lang yun yung mga pwede mo makita rito. So sige, pasyal muna tayo. So guys, na water check, napakalinaw po ng tubig rito. Para siyang swimming pool. Sobrang linaw. So guys, ina-approach natin ngayon yung Willis Rock. Ayan, sa Station 1. So, ayun ang isa sa pinaka-famous, if not the most famous landmark sa Station 1. Yan, maganda mag-picture dyan and you can swim or kayak around it. So kung first time nyo, no, kung may budget naman kayo guys, parang okay na mag-stay dito sa Station 1. So, may maraming hotels naman dito na facing the beach area. And then gusto naman on the other side of the road, pero maganda kasi may beach access, no, para anytime you want to swim or take pictures, you can just go outside of your hotel and then enjoy this view. Station 2 naman guys yung mga main events or mga parties. So kung mahilig kayo doon, I'm sure you will enjoy Station 2. So andun din yung mga restaurants and yung famous na Dimon. And guys, kami from the beach area, pabalik na tayo sa ating hotel. So hindi na tayo nag-stay ng matagal. And hindi ko na rin napakita sa inyo yung Station 3 kasi halos pareho naman yung ganap sa Station 1, 2, and 3. So sa Station 3 guys, nandun yung mga medyo affordable na accommodation. And may mga restaurants pa doon and cafes. So pabalik na tayo sa ating hotel. And guys, no, baka ma-enjoy ng mga parents ninyo yung Dimol kasi akalain nyo yun, hindi lang siya restaurants and mga souvenir shops. So meron din doon mga nail salon, eyebrow studios, hindi ako kakamali, and mga massage and mga spas. Kalsada, ayan po yung bus stop po. So dyan din po kami nag-pick up, then dyan din po kami nag-drop ng passengers. Di ba ano last stop? Last stop po is number 90. Bali, you can complete our bus through this QR code po. Pag-scan na lang po, then kayo nalapas na. So we're currently on the hop-on, hop-off bus. So medyo very convenient siya. Hello guys, so from the hop-on and hop-off or ho-ho bus drop-off, maglalakad na po tayo papunta ng Puki Beach. So from the bus drop papuntang Puka Beach, it would only take a few minutes of walk. So may mga madadaanan kayong karinderya, mga stores. Ingat lang tayo sa mga
Ayun, ingat-ingat sa kalsada and then iwasan mo tapon ng basura. So guys, no, bago tayo pumasok ng beach proper, may mga stores na nandito so you can get the things that you need. Then, in front of us, ayan na po yung beach area. So ayan po, may picture spot dito sa Puka Beach. Group picture kayo, group picture. Group picture kayo dito, ma'am. Guys, dito tayo sa Puka Beach. Maya-maya i-reveal ko na rin sa inyo yung itsura ng beach. Wow. That's all I can say. Ganda. Super ganda, guys. Sana nandito kayo. Sana nakikita nyo talaga to. Wow. Ganda, guys, oh. So guys, no, yung beach dito, lalo na yung pagitan ng yung mga inter-island ganyan, kind of reminds us of Coron, Palawan, lalo na yung Banana Beach. Ganda. Yung sand dito hindi naman katulad or kasing puti nung mga nasa main White Beach Station sa Station 1, 2, and 3. So dito medyo beige yung sand, pero fine naman siya, guys, and masarap kumbaga masarap din mag-walk ng barefoot. Here, kailangan mo sumakay ng e-trike o kaya kung meron kayong Ho-Ho card, so you can just hop on a bus and then get here. So it would only take about 15 to 20 minutes coming from Station 2. So may mga dadaanan tayong bus stop areas before you get to the actual beach. Hop on, hop off transportation dito sa Boracay. So, sa price ng 250 pesos, 24 hours, so ang dami mo na rin stops sa pwedeng gawin. So guys, nandito tayo sa labas ngayon ng Boracay New Coast. So, papunta tayo ng Keyhole. So, from Puka Beach, magta-transfer tayo ng another bus. So, napaka-convenient talaga ng paggamit ng hop on and hop off transport or Ho-Ho. So yun, mamaya discuss natin yung pricing para at least may idea kayo at makapag-compare kayo kung anong gagamitin nyo, especially if you are first timers. So guys, yan yung ating sinakyan yung hop on and hop off transport natin, which is kung saan tayo din drop off nung bus. Dito rin yung kanilang pick up pabalik na tayo ng Station 2. So yes, punta tayo sa may Keyhole. So one of the activities na pwede mong gawin dito is mag-ATV. So guys, inisip natin muntik na rin tayong kumuha ng ATV option sa Klook. Kaya lang hindi natin alam yung weather dahil syempre transition tayo from Habaga to Amihan season. So hindi natin alam yung weather kaya hindi na ako nag-book sa Klook ng ATV or bike experience dito sa New Coast area. Pero yeah, next time pa naman. Kayo naman, nasa inyo naman yun kung gusto nyo mag-book or not. Guys, so meron ditong Wolfgang. Nice, di ba? So sige, let's walk na towards Keyhole. Doon siya. Sa area na yan. Tara. Low tide niya, no? Rest. Still is beautiful. Okay, so ito yung mga rock formation dito. Saka itong mga guardrails or harang rails talaga. Kind of reminds me of saan nga ba yun? Yung sa which kind of reminds us of the rock formations in Taiwan. Yung may Queen's Head.
dito. Kakatapos lang po natin mapapicture dito sa may keyhole, dito sa may New Coast, Boracay. So guys, advice ko lang sa inyo kung bago kayong, or kung first time kayong pupunta dito, maganda pumunta dito ng tanghali para at least wala masyadong tao. So pagdating natin dito, we stayed for about 5 minutes and then nakuhaan naman tayo ng pictures. So si Kuya Guard mismo yung kumuha ng pictures sa atin. Ang galing niya magpa-post sa mga mapapakuha ng picture. So lagay ko na lang sa screen yung mga nakuha nating pics. And right now, low tide dito ngayon sa beach area dito sa New Coast. Pero kita nyo maganda pa rin. Ayan. Andun yung mga hotels sa area na yun. Nandiyan yung Savoy and other hotels na rin. So, ang ganda ng view. Kung first timer kayo na pupunta rito sa Boracay, maganda talagang option yung hop-on and hop-off transport. No? Lalo na kung may mga kasama kayong senior. Pero guys, no, alam ko naman na don't crucify me sa option na sasabihin natin. Kasi syempre may mga mas mura naman talagang option. Like yung e-trike, like from Station 2 going to other places sa pinuntahan natin, nagre-range siya ng mga 25 pesos to 50 pesos per head. Versus naman dito sa 250 pesos ng Ho-Ho. Which is unlimited naman to guys ng 24 hours. So, if you find it more convenient, then ito ang piliin nyo. Kung gusto nyo naman yung mas mura, which is yung mga e-trikes natin or tricycles, then you may do so. Pero ito lang naman guys is kung mag-ho-ho kayo. Nakakatawa, no? Very catchy siya, no? Ho-ho. So, madali siyang tandaan. So guys, dito tayo binaba ng ating ho-ho service. So may tapat itong Lavada Queen na to. Tatawid tayo papunta dun sa area na yon. Yes. Diyan po papunta yung mangrove park na pupuntahan natin. Tara na. So bago makapunta ng mangrove park guys, tingnan, ipapakita ko sa inyo. Ang ganda. Yan. Buti wala masyadong sasakyan. Ganda ng view rito. Wow, there's really a lot of things to see here in Boracay. Very nice. So guys, ayan na yung ating entrance papunta sa Mangrove Park. Ayan. And remember, mangroves are very essential sa ating mga bodies of water. Thank God, meron tayong mga ganito sa Philippines, no? So yan, sige. Tara, pasok ka tayo. So nakalagay dito routes for Boracay. Ayan. Ito yung kanyang pathway. And we are surrounded with mangrove. So this is our first time visiting this place. Wow, ganda oh. So guys, no, this is our first time visiting this place. And I can say, worth na worth tong bisitahin. And if may time naman kayo, para at least you have an idea na hindi lang stations 1, 2, and 3 ang makikita rito sa Boracay. So, there's still a lot of stuff that you can do in or out of water. And this is one of it. And kung may extra time kayo, bisitahin nyo to. Super worth. So, ito guys, pretty straightforward. Hindi ka naman maliligaw dito and hindi mo kailangan ng guide. So far, wala pa naman tayong binabayarang entrance fees. So, yan. Malapit-lapit lang to sa Station 3, ha. Pero still malayo siya parang kung lalakarin mo. Guys, no, time now is around 2 PM. So medyo pinagpapawisan na tayo ng malala. And pinasyal ko kayo dito guys just to show you how to get here and kung ano makikita rito. Just remember lang na ang mga mangroves, they're very important sa ecosystem ng marine natin guys. Conservation. Or for marine conservation. Kasi yung mga roots niya, ayun, may mga roots niya, nagiging habitat din yan ng mga different species ng mga fish, ng mga crustaceans, yan, na nagiging source din naman ng food natin.
Hi guys, sunset sa Boracay. Oo nga guys, no? Kasi isa to sa mga focal point ng travel natin, yung makita natin yung sunset dito sa Boracay. Kasi guys, sobrang importante nito. Alam nyo kung bakit? Sabi kasi nila, no sunsets daw are the same. So, hindi na mauulit yung ganitong moment, yung ganitong ganda niya. Kasi each sunset, gaya ng sunrise, is unique. So, yan. Buti na blessed tayo ng magandang weather. Isa sa mga magandang gawin dito kapag afternoon is, kung hindi ka lang naman mag-chill, is sumakay ka ng paraw boat or mga sailboats habang lumulubog ang araw dito sa Boracay. Ganda. Sige, ikot natin yung camera. So guys, no, buhay na buhay pa rin ng ang tourism dito sa Boracay. Ganda. Guys, so tingnan nyo. Ang saya ng mood dito sa Boracay. Ang daming tao. So guys, so ang saya. Parang painting, no? Actually, kahit maraming tao, hindi pa rin naman nababawasan yung ganda ng Boracay. It actually adds a different charm. And everybody has a space here in Boracay. Sige, lakad lang tayo. And we're walking towards Station 1. So pasensya na sa mga makukuhaan ng camera na hindi gustong nakukuhaan. Camera ko to, ako masusunod dito. And guys, so tingnan nyo yung yung line ng mga sailboats, ng mga paraw. So pretty. Sige guys, samahan nyo muna ako maglakad dito papuntang Station 1. And then on the way back to Station 2, doon naman tayo sa sa may mga restaurants na area. Sa ngayon dito tayo sa beach area maglalakad. So pretty here. I'm not sure if you can hear me properly, no, kasi may mga nagtutugtugan dito. Guys, ang saya ng mood dito sa sa Boracay, as always. And I'm so happy. We were blessed by a very good weather. Yes, it's one of the reasons to celebrate today. Sobrang ganda ng weather. November 1st ngayon, guys, ha. And yes, the weather is really giving summer vibes. Ayan, mas malapit na yung view natin ng mga sailboats or paraw. Ayan, ganda, oh. Parang painting. Yes guys, magandang magandang view niya kung konti yung mga tao. Pero kahit naman maraming tao, ibang energy yung binibigay niya. Napaka ganda, napaka energetic. Napaka-festive. Ganda. Nakakatawa guys, no? Sa dami ng mga tao na dadaanan natin dito. Kasi, syempre, masarap mag-people watch habang nandito tayo, no? Like, naririnig ko pare-pareho tayo ng opinion about the sunset. Dahil sobrang ganda raw. Sana nakikita nyo rin to. Like, iba rin kasi yung quality ng sunset in person than what you're seeing on camera. It's really different. Ganda rin from the other side, guys. I'll just take this opportunity na to invite you na mag-subscribe sa channel natin kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Also, follow me on my other social media accounts na ilalagay ko po sa screen. Dapat magaya mo ako sa bata. So that concludes our Boracay adventure. And guys, kung first time nyo pupunta rito, I highly recommend getting a HoHo card para po maging convenient sa inyo yung inyong mga Boracay travels. If hindi pa kayo nakaka-subscribe, make sure to subscribe to my channel para po marami pa tayong mapuntahang destinations at magawang travel content in the future. Have a good day!